Panginoon para ituro sa inyo lahat yung tinatawag na safeguarding or self and self-guarding. Actually, it's a seminar na ginagawa po siya ng tuloy-tuloy sana. So alam, dahil wala po tayong time at alam ko, mahirap magtagpo yung mga oras natin. Actually, from 1 to, madalas siya hapon, 1 to 6, or morning, mas maaga, from 9 to 1. Minimum po ng 4 hours. Pero, ang gagawin po natin, hinati po natin siya ng 2 session. Itong week na to, saka next week. Ayan. Sa ngayon po, ito po ituturo natin yung safeguarding and self-guarding. Sa next week is about sa medical ng anxiety and depression, yung medical approach, saka yung spiritual approach sa tinatawag. Ayan, para matuto po kayo, ano po ba yung, ano ba po ba kahalagahan nito? Sa mga may asawa, sa may mga anak, at syempre yung mga bago. Syempre tayong lahat, may kanya-kanya tayong mga trabaho. Tapos, hindi natin alam kung anong pinagdaraanan ng mga Baptist Church yan. Yung kasi yung napapansin ko, karamihan ng mga na-invite ngayon, natagal na sila naghahanap ng simbahan. Tama po ba? So, based na sa mga nakakausap ko, may church pala rito sa Riyadh. Ganun. Ganun yung nagiging message sa akin ng mga ibang kapatid. Tapos, siyempre, hindi natin alam kung ano pinagdaanan, bakit naghahanap sila ng simbahan. Ano ba nangyari sa kanila? Mabigat ba? May problema? Minsan talaga may mga problema. Hindi nawawala yan. At ang tao walang problema, alam na natin kung sino yung mga yun. Kung nasan sila. Yung, may iba naman. Dahil lang ha. Amen. At itong safeguarding, hindi ito yung sa commercial ng safeguard na may biglang lalabas. Hindi yung gano'n ha. Ako yung consent. Bali ito, si-safeguard natin. Tayong mga nandito sa church sa matagal na, isi-safeguard natin yung mga tao na bago pa lang at i-guide natin sila. Pati kayo, mga tinuturoan po yung bawat isa, mga future leaders. Kasi hindi naman habang buhay na nakaupo lang kayo dyan. Baka pagdating sa ng time na mapunta kayo ng US of A or Europe, sino ba may mga rito sa Europe at magamit kayo ron, magkaroon kayo ng mga churches doon. At itong mga natutunan nyo, may i-apply nyo rin ng maayos. Pag-uwi nyo sa Pilipinas, paglipat nyo ng ibang lugar dito sa Saudi, sa Jeddah, kasi marami rin po mga churches dito. Yan po. Kaya simulan po natin sa safeguarding. Una, yan po, ito yung program, Safeguarding Others. Paano po natin sila isi-safeguard? Yung may mga anak, kasi dito wala pa namang, sino ba may mga pamilya na rito, nandito mismo ang pamilya? Wala pa, di ba? Nasa Pilipinas ang karamihan ng mga anak natin, or mga asawa, or mga magulang. Ayan, kaya ayun. Paano ba natin si-safeguard na maayos? Ayan, una, pangalawa, self-guarding. Paano naman tayo paprotektahan natin yung sarili natin bilang mga nag-safeguard? Sa iba, siyempre, bago sana tayo mag-protect ng iba, kailangan yung sarili muna natin. Gaya ng sinabi ng Lord, love others as you love yourself. Paano ka makapagmahal ng iba, yung sarili mo, hindi mo naman mahal o napapabayaan mo? Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kapatid na gustong tumulong sa ibang tao na may heart na pagtulong, yung sarili mo muna. Kasi nga, paano ka makatulong? Naawa ka sa kapatid na walang-wala, ikaw walang-wala ka rin. Paano naman yun? Dapat ganun. Kasi ayun yung ayun yung logic niya. Love others as you love yourself. Sarili mo muna. Kumbaga pag ayos, kung okay ka na, mas masarap tumulong ng ganun. Kahit walang kapalit yan. Amen? Ayan. Ngayon. Lalim din ah. Sige po, bago tayo ma-distract, yumuko pa tayo lahat at manalangin. Ayan, sige po. Sige, salamat po Diyos sa umaga nito. Patuloy po ako Lord, nagpapasalamat dahil Panginoon sa iyong presensya ngayong umaga. Sa pag-aawitan pa lang namin Panginoon, nadama na namin ang presensya mo Panginoon. At naranasan namin yung presence mo Panginoon dito sa lugar nito Panginoon. I pray Panginoon na poprotektahan niyo Lord itong apat na sulok na lugar nito ng yung mga anghel Panginoon. At hindi po namin nahayaan o ihalaw anumang gawa ng kaaway. Yung mga kaisipan, Lord, na hindi nakakalugod Panginoon sa lugar nito, amin po nire-review sa pangalan mo, Panginoon Jesus, di namin ito inaalaw. At hayaan niyo, Lord, mag-focus sa bawat isa, sa kanilang mga marinig, Panginoon. Gamitin niyo lamang, Lord, ang lingkod bilang tagapagsalita. Gamitin niyo lamang, Panginoon, bilang mouthpiece, Panginoon, tutungan ng iyong paanan, Diyos. Ikaw ang salita, ang banal na Espiritu ang masalita sa akin at hindi yung sarili ko. Yung kaalaman ko, ay baliwala ito kung hindi ko kasama ang banal na Espiritu. Kaya Holy Spirit, speak with me.
Holy Spirit, ikaw mangusap sa bawat isa. Buksan ang spiritual na kaisipan, puso at pandinig ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin na may pasalamat sa matamis ng pangalan ng Panginoon Jesus kapay patubig ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Yun. Yung kanina, ano ka lang, ibalik ko lang yung kanina, yung mga bagong invited na mga bagong dalo, is syempre inaasahan nila pag church, di ba, ano yan, maayos. Kumbaga magkakaroon sila ng peace of mind, magkakaroon sila ng safe haven, diba? Para ganun, di ba, yung dating. Kumbaga, talagang maayos yung daratan ko. Dito po sa safeguarding, ituturo ko natin yan. The church should be a place where children, youth, women, men, elderly people, new believers, workers, and visitors are treated with dignity, safety, and respect. Dapat mararanasan natin kasi yung mga napagdadaan natin sa labas, baka hindi tayo nakakaranas ng ganun. May mga namamaltrato rito. May mga sa bahay nagtatrabaho, kung saan-saan, maaaring sa workplace yun, may makakaranas kayo ng mga hindi magandang nangyayari. Lalo na yung mga trabaho na medyo critical, like ng mga massage. Kasi pupunta talaga yun sa mga sila Ate Ruby, yan. Talagang yan, na-opera niyan. Tapos bisa ka lang mga kwento. At syempre, bago opera nyo, syempre may mga sinasabi. Dapat alam natin yun. Hindi lang dito, bago tayo dumalo, alam din natin sa labas yung ating yung mga karapatan natin bilang isang tao na kahit nandito tayo sa ibang bansa. Kaya apply po natin to. Kaya dito pala sa church, may educate na tayo. Ano po yung dapat natin gawin? Ayan. With dignity, safety, and respect. Ayan po yung matutunan natin ngayong umaga. Sabi diyan sa Psalms chapter 82, verse 3 and 4, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy, deliver them from the hand of the wicked. Ang sabi diyan, defend, proteksyonan, iligtas, rescue, at deliver. Kaya pag nandito sila, bilang mga luma ng mga mananampalataya o matagal na rito, dapat, ayun pong gagawin natin. Defend, rescue, and deliver. I-deliver po natin sila sa maayos. Deliver them from the hand of the wicked. Pangangaralan, pagsasabihan, susuportahan, makikinig. Alam po niyo po, yung makikinig lang, napakalaking bagay. Yung may mga tao kasi na talagang sobrang depressed na talaga eh. Minsan sinasabi sa sarili nila, isang-isa na lang, wala talagang kumausap sa akin ngayong araw na papatayin na sa sarili ko. May mga ganun. May mga ganun po nangyayari, pero sinasabi ko sa inyo yung katotohanan na ang mga depression is anxiety is talagang kakaiba yan. Hindi ko natin sinasadya yan, pero talagang kung saan nangyayari. At yan po yung dapat nating matutunan. Ayan, hindi po natin dapat samantalahin. Ito po yung gusto kong maintindihan ng bawat isa. Kasi karamihan, may iba rito broken hearted. Tama, may mga broken hearted dito. Tapos, syempre bilang broken hearted, baka yung iba dyan. Baka kakantahan naman eh. Tutulungan kita, malimot siya. Comfort zone. Baka iba yung nyo, iba yung motibo nyo. Kailangan, yan na natin, maayos. Kaya tayo po ay dapat maging tayo, maging takbuhan po. Deliver them. Kaya rescue the weak and the needy, defend. Tandaan po natin yun, napakagad ng verse ito. Psalms chapter 82, 3 and 4. At inuutusan din po tayo ng Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 10, verse 16, inuutusan niya yung 12 disciple niya. Inuutusan niya ng dalawa-dalawa to, na humayo. Sabi niya, behold, I am sending you out as sheep in the midst of the wolves. Sa gitna ng mga lobo. Mga lobo, sa Tagalog yung wolves. So be wise as serpents, and innocent as doves. Hindi sinasabi dyan na light, kumbaga katulad lang, hindi po yung mismong maging ahas ka. Be wise, kasi bakit? Di ba matalino yung ahas na sa Eden, si Satan. Be wise as serpent. Hindi sinabi dyan tumulad ka. And innocent as dove. Kung ididikin natin itong verse na to, medyo malalim, yung innocent as dove, yung panahon ni Noah, nainutusan niya yung uwak, hindi bumalik kasi pinagkakain yung mga namatay na tao noong panahon na yun, kasi maraming namatay, mga hayop. Pero ninutusan yung doves bumalik. Malinis sila, innocent. Inosente. Yan, malinis po sila. Kaya dala niya, pagbalik niya kay Noah, yung parang maliit na tangkay ng halaman.
na talagang ano na pala. May lupa na. Lupa na yun. Tubig. Amen. Tapos tayo naman, tayo yung mga sheep. Ayan. Tandaan natin, itong mundong ito is pag-aari talaga or nag-ahari rito ang kasamaan. Diba? Nung bata ako ang hilig kong, ako yung lagi kong trabide. Kaya lagi ko sinasabi, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Diba yung iba? Pero ang kabutihan sa kasamaan. Yun, laro-laro lang ba? Kaya sabi ko hanggang yung nagkaroon ako ng pamangkin, ako yung kontrabida, inahabol ko sila. Ako yung masama. Mahaba. Ayun po. Kaya, yun. Tayo po ay sinubok ng ating Panginoon bilang mga nasa gitna po ng mga lobo. Ayun po yung mga samang tao na nandito sa mundong ito. Kaya tayo dapat maging wise tayo as serpents, innocent as doves. Tinuro po yan ng Panginoon sa 12 disipulo niya. At ayun po, ang nangyari po, nakapagpalaya sila ng mga samang espiritu, nakapagpagaling ng may sakit, nakabuhay ng patay, at nagawa po sila ng mga himala. At sumunod lang po sila. Ayun po. What is safeguarding? Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of children, young people, and adults to protect them from harm. Protektahan po. Ayun yung pinaka-importante na dapat nating maintindihan tayo mga nandito. Protektahan po natin sila, hindi po samantalahin. Lagi kong babanggitin ito hanggang mamaya. Mariinig nyo sa akin ito. Safeguarding means protecting children, the youth, and adults of all genders. Preventing harm to children, youth, and adults. Pangatlo, ensuring that the brethren of all ages are provided a safe church environment. Pagdating nila rito, ramdam nila na safe sila. Hindi sila yung parang naiilang. Hindi sila parang hindi sila welcome. Tinuturo rin po yan dito na maging tayo, responsible po tayo. Maging hospitable sa mga ating mga bisita or mga bagong invite. Number 4, taking action to ensure that children, young people, and adults are well supported in case of any alleged abuse. Pag sinabing abuse, andito na po papasok yung talagang pang-aabuso na nangyayari talaga. Meron po talaga. At marami po. Kaya po ito tinuturo actually sa mga church. Ewan ka lang, sino may mga church rito sa Pilipinas? Naituro na po ba ito sa inyo? Nangyayari po kasi mismo mga leaders, mga workers po ang nagkakaroon po ng pang-aabuso. At ayun nga po, yung itong lately lang, nung time na nagpahinga ako ng ilang linggo na lang, kasi dapat buwan, may namit po ako mga pastors, mga kaibigan ko. Nung time ng bago pa lang ako naglilingkod sa Panginoon, sila po yung mga kasabayan ko. 5 kami, na nagsimula talaga kami from yung worker or members, workers, tapos naging mga deacon, elders, tapos ngayon po, at lahat kami po ay pastor na. Ay po, nag-share po kami ng aming mga experience, at ito po yung lumabas na madapat pa ituro talaga. Kasi may nangyayari, involved po dyan yung mga leader mismo. Kung sa mga Catholic, ito mabanggit ko lang kasi talaga marami talaga nangyayari hindi maganda, meron din po mga nangyayari. Ganoon din po sa ibang sa born again din po. Hindi lang po sa ibang mga denomination nangyayari yan. Sa lahat po ng mga denomination. Kaya inahanda po ang bawat isa na dapat malaman nyo ito at matutunan. Safe caring no-go areas. Ito po yung dapat ng mga behavior na dapat natin matandaan dito sa USCHCM. There should be no time when the brethren are left alone with the child. Pag dumating po ang time, nagkaroon na tayo ng mga bata rito, nagkaasawa na po si Sister Angel, sino man magiging niya. Amen. 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 Maaari. Si Ate Jay. So, mali mo, magkaan na rin. Sino po yung mga dalaga rito? Taas ang kamay. Dalaga. Nasa dulo. Yung dalawang mag-asawa dyan, panagkaanak na yan. Yan po wag po natin pagkakatiwala hanggat maaari. Kasi ang dito po sa church, sa Riyadh o Saudi Arabia, ang mga magulang po, karamihan po nagka-transport po yan pag mga workers sila ng church. At may nangyari pong hindi maganda sa ibang church, iniwan yung anak nila. Pinagkatiwala sa worker or sa leader ng simbahan at na-abuso po yung bata. Nangyayari po. Hanggat maaari, wag niyo po natin, there should be no time when brethren are left alone with the child except with the parent consent. Dapat magtitiwala po tayo ng mga talaga. Or, dapat hanggat maaari, huwag na. Hanggat maaari, no? Kung hindi mapagkakatiwalaan yung pag-iiwanan natin, lalo pagbabae yung anak niyo. Kahit lalaki po yan. Number 2, male brethren should never go to the toilet with the child. Pag magkaroon na po tayo ng Sunday school, dumami na yung mga anak nila,
Nagkaroon na tayo ng Friday school dito. Sa Pilipinas si Sunday school, di ba? Friday school, tapos naging teacher na si Ate Matt, si Ate Donna, yung mga magandang teacher, no? Ayun, di ba? Siyempre, wag po nating hayaan yung lalaki na magkasama sa toilet, no? Hanggat maaari, toddlers are entrusted to female carers in the Friday or Sunday school. Tandaan po natin kasi doon din po maaaring maabuso po yung mga anak natin o anak nyo, if ever man. Pangatlo, be mindful of how the brethren approach the children. Hindi ko nagagamit yung yung ginawa kong... Ayun. Be mindful of how the brethren approach children both physically and verbally. All contact should be appropriate to the child age. Tandaan po natin, pananalita natin, wag po natin i-apply yung mga natutunan natin sa labas. Kahit dito lang, yung mga, tigilan natin yung mga word na na bitaw, na, pre, brother, sister na lang tawagan natin dito. Huwag na yung mga ganung salita kasi mas maganda, kahit sino po, di ba yung matagal na nag-church pag nakakarinig ng ganun, iba yung dating. Sa labas walang problema eh. Sakit po sa. Hindi ko pala. Kaya, hindi kita nakaka kasi naman eh. Hindi ka pala. Hindi ka pala, bro. Diyan pala. Kasi di ba pagka matagal na Kristyano, parang pag nakarinig ka na doon, parang hindi na maganda. Yung mga word na sa kalye. Hanggat maaari sa mga bata, pag-usap natin, tropa. Kasi, yung anak ko kasi, actually, kasi sa lugar namin, kwento ko lang, no? Bali ako yung powder ng Taugama ron. Yung anak ko, nung bata pa sila, kinakamayan sila ng mga brad ko. Kasi, Brad, syempre, buti nga hindi lumaki yung mga anak ko doon sa lugar namin, napunta sila ng Antipolo. Kasi nga, kung lumaki yun doon, baka syempre, pagiging ano yun. Baka, alam nyo na, baka anong mangyari ron. Kasi talagang, baka sila, mapapaisip sila. Baka sumali kagad sila sa, kasi 14 years old pa lang ako, member na ako ng fraternity. Kaya sabi ko, grabe 1995. Kaya sabi ko, yung anak ko, buti lang, nagpapasalamat ako sa Lord. First year college po yung panganay ko, tapos grade 11 yung bunso. Parehas lalaki. Ayun, sa Antipolo lumaki sa lali nila, kaya napalaki po ng maayos. Hindi po naging balasubas na sa lugar na, kasi dati ako tambay sa lugar namin eh. Kaya alam ko po yung galaw ng mga kalye, kaisipan, paano sila, yung mga lahat, pati yung mga, alam ko yung mga gumagamit, alam ko, kasi galing ako dyan. Wala kayong natatago sa akin. Kaya sa tingin pa lang. Alam ko na yan. I've been there before. Okay, tuloy tayo. Unnecessary or potentially inappropriate contact should be avoided. Mga contact, mga hawak-hawak. Yung mga anak natin, lalo pag lalaki, babae, di ba? Huwag po natin hayaan. Hanggat maaari. So mga kapwa babae lang or mga teacher na babae. Number 4, brethren, all genders should avoid close body contact. Hanggat maaari po sa mga babae, mga sisters, no beso for all genders. Huwag na tayo magbeso o huwag na tayo yumakap. Kahit pastor po, huwag niyo yung yakapin. Ate Jay, alam ko malambing kang bata ka. Pero sabi nga ni pastor, si pastor, muntik na mo pa ganun sa'yo. Sorry. Sorry. Hindi, sinabi niya sa akin 2 beses na. Kumbaga, sinasabi lang na hanggat pare. Kasi hindi ka niya pwedeng pagsabihan. Siyempre, malambing kang bata ka eh. May ganun. Kaya hanggat pare, kamay na lang. No? Actually, dapat, dati di ba, ganun ng ispan ng pandemic. Pero hindi, proper is kamay-kamay po. Sa mga lalaki, walang problema. Kapala na ako. Yung pagyakap bigla ko. Sabi ko na eh. Sabi ko Kasi na lahat ng mga lalaki dito, yakap ko talaga eh. Pero pag biglang duman, Sabi ko na hindi na paagat nabi eh. No? Pero sa mga babae, iningatan po natin yung mga babae. Sexual harassment, dito tayo bubukas. Wala na yung... Dahil sa 4 kinds of sexual harassment, tanda po natin. Ito po applicable po sa atin sa labas. No? Hindi lang dito. The law defines it as an unwelcome verbal, non-verbal, visual, or physical. Yung 4 na yan. Verbal, non-verbal, visual, and physical.
of conduct of a sexual nature. Sexual harassment can happen through touch, words, action, or visuals. Kahit walang physical contact, harassment pa rin yan. Kung sexual, unwanted. Kapag hindi po natin inaalaw, although may mga discrimination dito, alam nyo na yun, unwanted, offensive, or nakakaramdam ng discomfort yung tao is a part of the form of sexual harassment po. Ano itong mga to? Part of sexual harassment, verbal, written. Maliit lang ba? Nakikita niyo ba? Isa-isa natin eh. May mga sample kasi ako. Number 1, remarks of the sexual nature about a person clothing. Kapag sinabihan ka na yung damit mo yung maganda, o kaya bagay sa'yo yung suot mo, sexy mo sa suot mo, tapos discomfort ka, hindi ka po isa sexual harassment. Pero hanggat maaari, ito lang, maintindihan lang natin. Huwag muna magko-comment doon kasi masyadong haba tayo, hinabol po natin yung oras. Anong oras na nagsimula? Yan. Kasi medyo mahaba-haba to. Next is yung, di ba yung clothing? Pag sinabihan ka ng bagay sa suot mo, palum-palo ka dyan, mga ganong words, di ba? Kasi hindi ka komportable sa sexual. Sexual nature about personal behavior. Ano naman yung behavior? Nandiyan sa ano na yan. May lilit lang kasi. Ito yung sexual comment tungkol sa kilos, attitude mo. Kapag binibigyan ng motibo lahat ng kilos mo, about o napapahiya ka, tapos lahat na lang is binabanggit sa about sa sex, isa sexual po. Isa harassment din po yun. Pangatlo is nature of a person body. Ayan. Ito yung example dito, yung about sa chest, nagbibigay ng comment. Ang ganda ng ang wow, legs, mga ganon. Mga dirty talk, yung mga agad maaari mga big jokes na narinig natin na binibigyan yung parts mo. Ang ganda ng lips mo, kissable, sa halikan, parang ganon. Isa yun. Kasi nagkakaroon po ng motivation, tawag dito, hindi lang motibo, na nakokondisyon yung utak mo. Na manipulation. Nagkakaroon po ng manipulation through the word. Okay. Sexual explicit na statement. Ano yung, andyan din po, statement regarding, ito yung sexual description, dirty talk, yung kanina nabanggit ko. Ito yung nagtatanong ng personal sexual question. Nagtatanong, may experience ka na ba? May anak ka na? Mga ganun. Kapag discomfort po kayo, tinanong kayo, virgin ka na lalo pag ganung word na. Medyo ingat po tayo sa mga ganun. Stop yun na po. Huwag yun ang kausapin. Oops. Ayaw ko nung yung mga usapin. Stop na po natin yung usapan. Okay po. Explicit jokes. Yun, nabanggit ko na kanina. Yung mga jokes na green jokes. Sexually explicit anecdotes. Pag sinabing anecdote, yung mga totoong nangyari sa buhay mo, tinatanong po yung personal sexual experience mo. Yan po yun. Huwag po tayo mag-share ng mga ganyan. Kasi maninipula po kayo. Isang manipulation po, minsan po. Ginagamit yan ng mga magagaling dumiskarte. Sino yung mga magaling dumiskarte rito? Meron ba? Yung tataling ka about sa experience mo. Doon nagsisimula ang inyong conversation. Next is spreading rumors about personal sexual life. Yung experience mo, kaya ingatan nyo po yung pag-share ng mga nyo, kahit sa mga lalaki, lalo sa opposite na nagkaroon ako ng nakalikan ako ng grade 3. Wag na, kahit ganun lang po natin kakwento ulit maaari. Iwasan po natin. Pag sinabi namang portion of sexual activity, yung pamimilit, may threat or punishment, ito po yung kapag hindi ka pumayag, tatanggalin na sa trabaho. Sa mga nasa katrabaho sa opisina, nagtatrabaho sa mga clinic or sa hospital, pag may mga head nurse kayo, na hindi kita bibigyan ng overtime kapag hindi ka nakinig sa akin, hindi ka sumama sa akin, ganun po yun. Yung mga nagmamassage, hindi ko bibigay yung kalahati lang kapag hindi mo ginawa to. Di ba? Ganun po. Tapos yung excessive and unwelcome flirting. Ito yung sobrang panliligaw or romantic message kahit malino na ayaw ng tao. Kapag ayaw na po sa'yo ng tao, huwag mo nang ipilit yung sarili mo, masasaktan ka lang. Hindi na pilitin. Kasi masasaktan ka lang. Pas, masakit na. Wala siya sabi niya sa inyo, narinig ka dyan. Kaya minsan talaga may nangyayari, gaya ng prayers. Pero
ano lang, unos-unos lang. Hindi ko lang pinuputol. Hindi ko naman ano. Ano nangyayari pa rin? Okay? Intindihan natin verbal, no? Physical, ano mo yung physical? Sa physical is impeding or blocking. Kapag hinaharangan ka sa trabaho, dito sa church, hinaharangan ka, tapos ayun yung blocking person. Ito yung, dito siya. Hinaharangan mo ang isang tao para hindi siya makaalis, makadaan at makaiwas. Pino-order ka niya. It's form of sexual harassment. Tapos yung inappropriate, unwanted touching of the person. Yung mga tapik-tapik, tigilan po natin yan, no? Yung kunyari, ano lang, tapos joke, nasabihin mo joke. Tapos yung kiss, ano mo yung ano mo, tapos nasabihin mo joke lang. Nakakakis ka na. Kasi nga, magkakapatid tayo rito eh. Magkakapatid naman tayo eh. Okay lang yun. Okay lang yan. Kiss lang yun eh. Hugging. Kaya nga pinagbabawal natin. Gusto niyo maging formal, gusto niyo maging maayos, gusto niyo igalang kayo, respeto kayo mga babae, gawin niyo to. Iwasan niyo, including kissing, hugging, patting, yung tapik-tapik. Pero na lang kapag may relasyon kayo. Like ng aking stroking. Kasi pagka tumingin ako sa iba, baka maraming tanong. Ito masakit ng parang. Dalawa pa. Ito yung haplas-haplos, yung stroking, no? Tapos rubbing, yung kiss-kiss-kiss-kiss. Ganyan. Iwasan po natin yan. Yung parang Pero lang, masayista ka. Babae, masayista. Hindi na ba masayista dito sila ate? Okay lang yun. Kasi ginaganyan natin, bisa nga siko. Ayan. It's a form of sexual harassment kapatid na po. Tapos yung playing music na pinaparinig sa iyo mga bastos na musika. Like ng mga rap, karamihan sa mga rap na Tagalog, marami. Para ma-arouse ka. Alam mo yun? Para mabigyan ka ng mabuhay yung dugo mo. Kasi ang babae, minsan nadadala sa ganun. Ewan ko lang kasi may mga ganyan. Nangyayari po yan. At yung marurupok. Tapos yung purposely rushing up against another person. Yung sinasadya dumikit. Sumagi yung katawan pero sabihin, sorry, yung sinasadya. Wala sinasadya talaga. Tapos halata mo naman. Di ba halata natin yun, yung mga may mga gano'n? Hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Non-verbal. Pag sinabing non-verbal, ano po ibig sabihin ng non-verbal? Ito yung harassment kahit wala salita o wala physical touch, pero ginagawa through tingin, tapos gesture, facial expression, body movement. Ano itong mga to? Looking a person, a body, up and down. Kapag tingin ka, tapos parang, sabi kasi galing ako kalye eh. Laking kalye ako. Pag ano lang, ito na ka, up and down. Bakit daw pag... Making derogatory gesture of sexual nature. Ano itong derogatory? Yung mga hand signs. Pag sinabing hand signs, yung mga mababastos na mga... Dito kasi ganun, di ba? Yung sinasabi lang dugdug, di ba? Ano maging na tayo? Pagka tayo magpaano? Dugdug. Tapos syempre sa atin, yung parang... Ganyan ba? Or... ano ba? Yung ganyan? Naalala ko lang, nung yung kapitbahay namin, ano problema ni Mama? Ganyan. Tapos yung bata ganyan. Pera? Hindi pera. Ganun na rin, nakaganon. Tawa-tawa pa yung matatanda. Tuwan-tuwa sila, tumatawa. Nahulog yung tubig to. Thank you sa nagbigay. Ayun po, yung mga gesture po, no? Tapos syempre ganito, tapos yung mga ganun. Sa sexual harassment. Tapos yung pangatlo, making facial expression of sexual nature. Special expression. Dito po, pwede po rin dila, labi, ganun. Pindad. Pindad. Tapos yung facial expression. Facial, yung mukha natin na alam na talagang manyakis talaga. Alam niyo, kaso nga lang nagkaroon ng discrimination dito. Ito nga yung sinasabi kanina, di ba? Although may discrimination, kapag pogi, okay lang. Okay lang. Pero pagkaroon na Oo, di ba?
nagkakaroon talaga ng discrimination. Although, kung kayo masasaktan ha, ako kasama na siguro ako ron kasi pagka tumingin yung gwapo, ano eh, okay lang sa kanya, samantalang ako. Discrimination. Although may nangyayari ganun. Pero pag ikaw, discomfort ka po, mga kapatid, lalo sa mga, kasi mga babae karamihan nito, is a form of sexual harassment. Standing too close, pag masyadong dinidikit yung sarili, or hindi naman dinidikit, pero laging malapit sa'yo. Dinidikit yung katawan niya, parang sa sexual harassment. Whistling. Wiwit! Di ba? Ano pa lang yun? Pero isa form po yan, kasama yan. Staring in a sexual, suggestive, offensive manner. Ito yung matagal at malasong pagtitig sa tao. Yung ano, lalo na sa mga body parts. Yung masyadong tinitingnan yung body parts mo. Pati, dahil labi mo. Pero dahil sa ito, game! Games nyo. Ayun po, non-verbal. Pangapat is visual. Pag sinabi yung visual, ito po yung true images. Kung kanina is tayo yung nakakita, yung suspect o suspect na ano. Yung lalaki na yung tinitingin ngayon, yung pinapakita sa iyo pag visual, pinapakita sa iyo. Ikaw na yung pinapakitaan. Okay? Para malinaw na yung kanina, ikaw yung tinitingnan, ngayon ikaw yung pinapakita sa iyo. Ito yung visual types. Displaying sexual suggestive object. Ano yung mga object na yun? Yung mga sex toys. Pinapakita. Di ba? Pinapakita sa iyo. Ikaw yung tumitingin. Pictures, mga malalaswa, mga bold, tapos yung cartoons. Hindi ba may mga cartoons na sex, about sa sex, pinapakita sa iyo. Poster, calendars, or computer screen. Pag pinapakita po sa iyo, sinasadya, tapos hindi ka, uncomfortable ka, it's a form of sexual harassment. Amen? Ano naman yung showing other people sexually suggestive text messages, ganun din. Yung mga, mga may sex na, about sa sex na text or chat or emails, sharing sexually inappropriate images or videos such as pornography with co-workers. Lahat po na pinapakita sa'yo na hindi ka komportable, sinasadya, tingnan mo ganito. Pala, about sa sex. Lahat po is about pag hindi ka komportable. Pero pag ikaw, may mga kasi na gusto rin, ano yan? Mas sa hindi na po yan. Tandaan po natin yung ethics natin dito, tinuturo is maging matuwid tayo. Nakikita po natin yan. Kaya applicable po ito sa labas at applicable sa loob ng simbahan. Amen? How to deal with suspected abuse, allegation of abuse or sexual harassment. Magkaiba po yung sexual harassment dun sa may contact na. Yung couple of viciousness or ano pa yung isa? Yung fixation, unjust fixation. May tinatawag kasi ayun yung may mga kaso na talaga may puna. Pero ito, mga ano pa lang to, mga dinidemonstrate pa lang, nakikita mo na ginagawa sa iyo. Pwede ka na pong ng sexual harassment. All brethren will demonstrate great care in distinguishing between fact and opinions. Ito po yung ginagawa natin, dinidil natin once nangyari ito. Hindi po dapat tayo magsabi sa mga tao na, uy, huwag mong gawin yan, sexual harassment yan. Katuturo lang ni pastor. Huwag ganun. Paglabas natin yan, pagkakunting ano lang. Ginawa ka lang ni uy, pipila ka lang, hinawakan ka na, uy, huwag yan, sexual harassment. Huwag naman ganun. Baka mamaya may marinig ako dyan, walang talagang sensitive. Paluin natin, ha? Baka masyado ka mag-sensitive. All brethren will demonstrate great care in distinguishing between fact and opinion. When recording suspected incident, it is not your responsibility. Hindi kayo, ha? It's not your responsibility to decide whether or not abuse has taken place. Do not judge anyone. Huwag po tayo mag-judge. Pangalawa, handle the issue with confidentiality. Kumbaga, dapat lang. Yung wala mapapahiya. Kasi mamaya magkamali yung babae o kaya magkamali yung lalaki. Di ba? Kawawa naman yung napagbintangan. Eh paano kung alam na lahat? Siyempre, baka mag-big deal. Yung isa rito, patingan na lang ginawatin. Hindi, wala na. Walang ganun. Kumbaga, kung tayong confidential dapat lagi. Huwag po natin ipapahiya yung tao. Kaya, hanggat maaari, huwag po natin sitahin. Ayun na, mababasa sa pangatlo, all brethren must report any concern to the design person. Sino yung mga design person? Sila yung safeguarding coordinator. Kahit yung mga coordinator, huwag po natin sasabihin.
uy, huwag mong ginagawa yan. Ano yan? Sexual harassment yan. Hindi ganun po. Kailangan iimbestigahan with closure. Saradong, sa loob po ng kwarto, mag-uusap po yung mga yan. Mag-iimbestiga, lalaki o yung babae. Sino man, baka lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ganun po. At ang safeguarding coordinator dito, na pinag-pray ko po si Pastor Mariam, ang yung lingkod, pansamantala, tapos si Ate Ruby, tapos si Kuya Permin po. Sila po ilalapitan natin. Huwag po kagad ipapahiya yung tao. Batinginan ka lang ng ni Kuya, tapos bastos mo naman, parang gano'n. Papahiya po siya. Huwag po natin, huwag natin hayaan na mapahiya po yung tao. Pang-apat, ay, tapos na pala. Ayan all brethren must report any concern to the designated person. Huwag po agad-agad mag-judge. Huwag natin i-apply, katuturo lang ng pastor, kasi ginagawa mo lang agad. Kasi dito, ano naman tayo rito eh, magkakapatid talaga tayo. At alam na natin pag inaabos tayo o hindi. Dapat alam natin yung sarili natin. Baka ka lang, may problema ka lang, may lang ulo mo. Tapos tinignan ka lang ng sexual harassment yan. Alam, may problema ka pa eh. Hindi mo lang nabayaran yung utang. Pagbuntungan ng galit. Okay. Ang sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 8, verse 12, by sinning against your brothers in this way and wounding their weak conscience, your sin against Christ. At ito po yung kinote ni Paul dun sa book of Matthew, kanina sa Matthew chapter 10. Ano man ang yung ginagawa sa iyong kapatid, ay ginagawa mo ni sa akin. Alam yung kanta? Diba? Actually malalim yan, pero ginawa, biblical po yan. Ang sabi ni Jesus Christ sa book of Matthew, whatever you do of the least of this, my brethren, sabi niya doon, you do it to me, sabi niya. Kung ano man yung ginagawa ko sa iyong kapatid, kaya yung ginagawa ko sa akin. At kinote po yan ni Paul dito sa 1 Corinthians. Kaya mag-ingat po tayo. Baka makasakit tayo ng damdamin ng iba. Ginagawa, nagkakasala po tayo actually. It's a sin against God. Kaya ingat po tayo sa pagbibintang. Kaya tinuturo po natin ng maayos dito sa church. Kailangan lahat ito may kaayusan. Sa 1 Peter chapter 1, 15 and 16, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Nagsasalita naman dito, yung Diyos Ama. Kinote niya rin to sa Old Testament ni Peter naman. Sabi ng Diyos Ama, ako'y banal. Dapat magpakabanal kayo. Hindi naman yung talagang banal na na perfect ka. Wala namang perfecto. But be holy. Papunta dapat tayo ron. Hindi tayo dapat lalong lumalala. Habang umatin tayo ng church, dapat nagkakaroon tayo ng mga pagbabago. Hindi naman agad-agad. Pagkatang mo, 180 ka agad. Hindi ganoon. O kaya 360, bumalik ka lang sa dati. Kumbaga, glory to glory sabi ng Bible. Glory to glory binabago. Sabi nga ng kanta, ganito na ako. Supporting. Binabago mo ako araw-araw. Di ba sabi sa kanta? Philippians chapter 4 verse 8, finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, report. If there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate of these things. Basahin po natin sa Tagalog yan, napakaganda ng verse na. Andito po siya. Saan na yung verse? Ayan pa. Sabi yan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ito'y isipin ninyo ang mga bagay na ito. Meditate on these things. Yung mga makakabuti lang. Hanggat maaari, andito tayo sa church, yung mga makakabuti, huwag tayo mga negative. Huwag tayo mga negative person, huwag tayo mga mag-insert ba ng ng mga bagay na makakasira ng mood ng tao. Dapat maging pag nakikita tayo, nagiging blessing din tayo sa bawat isa. Hindi pagka dumating ka, biglang nagkakaroon ng katsatsyong. Biglang yung mundo ko. Ayaw ka lang makita. Dapat maging blessing tayo. No? Hindi ka pagka dumarating ka, parang nagpulasan. Nandiyan na. Dapat maging blessing ko tayo sa bawat isa. Ito yung part 1 na pag-safeguard sa mga kapwa natin. Bilang isang lingkod ng Diyos, darating ang time na kayo rin yung tatayo rito. Sa ating extent na baka mag-preach yan.
Yung uso. Oh, mali mo, di ba? Hindi natin alam. Tapos kakanta. Magiging blessing ka sa bawat isa. Sa bawat tao dito. Ayan, ayun po yung ano. Sa first lesson natin, what safeguarding. Ang safeguarding sa church ay hindi sabihin na maging perfect ang church. Wala pong perfect in church. Kung may perfect man nung dumating ka, hindi na siya perfect. Bakit? Hindi ka kasi perfect eh. Baga nahaluan na ng ano. Walang perfect ang tao. Yan. Ibig sabihin ito ay church na marunong makinig, magprotekta, magtuwid, at magmahal tulad ng Kristo. Kung baga, kampante ka sa simbahan na to. Ang tanong mo ngayon, kampante po ba kayo dito sa church na to? Amen! Yan, saprang pakinggan. Kung baga, nandun yung ano nyo, nandun yung para palagay kayo, na i-entertain kayo na maayos, poprotektahan kayo, naririnig yung boses nyo. May gusto kayo sabihin, ang alat naman ito, huwag niyo mong ganun. Baka alaka pa ng gusto nyo. Kaya ano, kumbaga, ano tayo, constructive criticism. Ito parang na ganun. Yun. Construction. Trabaho namin yun. Magtuwid at magmahal tulad ni Kristo. Pag tinutuwid po tayo, makinig po tayo. Hindi habang tumatagal ka rito, lalo ka nagiging umahaba yung sungay mo. At may nangyayari po rito. Na habang tumatagal, parang naging common na sa kanya na sitahin siya. Parang tuwan-tuwa, nagiging point sa kanya. Nakapunto sa naman ako na si tao. Gumagawa ng ano. Dapat po, maging blessing tayo. Hindi nakikita yung mali natin. Kasi, mas madaling makita yung mali. Tandaan nyo, no? Kaysa sa tama. Lahat. Nilinis mo na yung buong ano. Tapos na yung pinaka-konting dumi lang, nakita, oh, may dumi rito. Di ba, sa trabaho. Pero nilinis mo yung buong building. May nakita natin. Ayun lang makikita, ayun lang matatanda. Kaya hanggat maaari maging na tayo. Nagmahal tayo tulad ng Jesus Christ. Ayan. Pangalawa, inom muna ang tubig ha. Nakailang minutes na ako. Hindi ko na Medyo mahaba-haba ito ng konti. 41. 42 minutes. Amen. At tuloy pa tayo sa pag-aaral. Self-guarding against sin. Tayo naman to. Yung kanina, inaalam natin kung paano natin papaprotektahan yung ibang tao. Ngayon, self-guarding against sin. Tayo naman to. Sabi niya, self-guarding means guarding ourselves against the escape of enemy that could lead us to sin. At ang kaaway po is matindi po yan. Nakadesign po talaga ang mundong to para tayo po ay maging kasama ng Lord. Pero nangyari nga, ay gumawa ng paraan ng Diablo, yung ahas, pinukso yung mag-asawa doon sa Garden of Eden. Ayan. Kaya dito tayo ngayon. Kaya kasama ka man ngayon, kahit sa church, pwede ka pong atakihin. Wala pong vulnerable. Lahat po is vulnerable po. Sorry. Vulnerable po tayo. Lahat ay mahina pagdating sa mga kasalanan. Tandaan natin yan. Every Christian church leader, worker, or member is vulnerable to every kind of temptation. So we better be on alert at all times. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, stay alert. Watch out for the great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Tandaan po natin, sino man yung nanonood dito sa Discovery Channel, kapag yung mga nag-hunt, yung mga lion, ang tinitira nila, yung mga mahihina. Yung mga may tama, yung pilay. Napapansin niyo ba yun? Sinong mahilig manood ng mga rito? Mga hayop. Discovery. Discovery Channel, mga animals. Animals. Kasi nakakapahilig ako dati ron. Pagka yung mga maraming mga baka o mga zebra, tinitira talaga nila yung mga bata, tapos yung mga mahina po. Ay yung mga kinakorner nila, kinakain nila. Kaya tayo bilang mga Kristyano, alam dapat natin na mayroong kalaban. Tandaan pa natin yung kalaban na tinutukoy is spirit. Hindi po personal, hindi yan yung katrabaho mo, hindi yan yung boss mo, hindi yan yung kasama mo sa bahay, kaplat mo, hindi po yan. Or ka-churchmate. Meron na kayo rito. Hindi po yan. Actually, yung spirit behind that person ang kaaway. Kaya dapat natin maging prepared tayo. Amen. Biblical example ng reason of committing sin. Unang-una, si Saul. May mga Bible na example dito, like Paul. Bago siya maging Paul, siya po si Saul. Saul witnessed the stoning to death of Stephen. Kumbaga si Stephen, siya po yung pinaka-first martyr sa Bible or pinaka-unang hero or martyr.
Yung panahon ng New Testament. Binato po siya hanggang mamatay. Sabi niya sa Acts chapter 7:58, and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Although hindi man siya bumato, si Saul, pero nag-agree siya na patayin si Stephen. Kaya responsible din po siya doon. Kasama siya sa pumatay. Kumbaga accessories. Na yung tinatawag na accessories in the crime. Amen? Bago po siya makatagpo sa Panginoong Jesus. Acts chapter 9, 1 and 2, then Saul still breathing threats and murder against the disciple. At si Saul po is Pharisees. Pamilya po siya ng mga Pariseo that time. At siya po ay nagpunta sa mataas. Sabi diyan, dito yung sa 9, 1 and 2. Threats and murder against the disciple of the Lord. Went to the high priest. Pumunta sa pinakamataas. Sa high priest. And asked letters from him to synagogues. Synagogues of Damascus. So that if he found that any who were of the way, whether men or women, we might bring them back to Jerusalem. Kumbaga si Saul that time is pumunta sa high priest at kumuha ng letter of endorsement na sino man makikita niya dun sa Damascus o sa Syria na mga Jewish, na mga Christian na naniniwala kay Jesus Christ, dadalhin niya sa Jerusalem at papatayin. Ganun po yung letter niya. Andun niyo po na-meet si Jesus sa the road of Damascus. Ay, mababasa diyan. So that if he found any who were of the way. Yung the way po, ay yun po yung pangalan na samahan ng mga Kristiyano ng panahon nila. Ay, hindi po kasi sinasabi ng mga ibang religious group na sila yung unang-unang sila yung Christian. Tama? Sino yung First, actually, is the way. Biblically, binanggit niya yung the way. Pangalan nila yung daan. Daan ang pangalan nila. Hindi yung Roman Catholic. Kasi may nabasa ako, kasi pinasa pa ng isang grupo doon sa, hindi Roman Catholic, kasi nagbabasa ako ng Bible eh. Sabi nila, ayun daw yung pinakaunang Christian. Hindi. Ito, yung the way. Malinaw. Sabi niya, because of his spiritual blindness, ito po yung dahilan. Spiritual blindness, tayo po ay bulag. Spiritually, he abused his authority to the point of persecuting the followers of Jesus. Pinersecute niya kasi spiritually blind siya. Pero nung na-meet niya nga si Jesus Christ, ayan, pag yan, is nagkaroon po siya ng kaliwanagan. Nabulag siya at siya po ay pinalaga na maging missionary or maging apostol sa mga Gentiles or katulad natin ng mga hindi Hudyo. Pag sinabi pong Gentiles sa Bible, sila po yung mga hindi Hudyo. Para malinaw lang, no? Nagdag kaalaman lang din. The Pharisees, pangalawa. Yung mga Pariseo po noong panahon nila, they abused their authority due to spiritual blindness din po. Sa Matthew 23, Jesus pronounces whose o woe. Pag sinabing woe, sumpa po yan. On the scribe and Pharisees, the religious elite of the day. The word who is an expression, grief, denunciation, or distress. Bali ang mga Pariseo, sila po yung nakakaalam ng batas ng Diyos o yung utos. Actually, hindi lang po siya 10 Commandments. 624 yung bibilangan nila do's and don'ts ng panahon nila. Na kapag binali mo ang isa ron, binali mo na lahat. Isa lang hindi mo sundin, tandaan mo ha. Kaya tayo, kung sumusunod pa rin tayo sa 10 Commandments, isa lang mabali mo sa 10 Commandments, lahat, kasalanan mo na, ginawa mo na lahat. Ganun po yung katindi yung mga nung panahon nila. At yung mga naniniwala sa 10 Commandments. Everything they do, sa yung Tagalog yun. Kasi para mas linaw naman. Everything they do is done for the people to see. Kumbaga, kaplastikan yung ginagawa nila. Puro kaplastikan para pakitang tao, kung tawagin sa Tagalog. Masahin sa Tagalog. Lahat ng mga bagay na sa inyo kanilang ipag-utos. Ngayon sa 23:3, basahin ko na sa English. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, do they say and do not do. Lalim na. Tagalog nila. Lahat ng mga bagay na sa iyo'y kanyang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Tatapwat-wag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang magawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Kumbaga, taga-utos lang sila, pero hindi nila ginagawa talaga yung tama. Yun ay yung mga trabaho ng mga Pharisees. Nagbibigay sila ng pasalin o pabigat sa mga tao, pero sila mismo hindi nila ginagawa. At ang habol lang nila is yumaman, magkapera. Sila yung mga modern day, mga
kung mga nakikinabang sa politics kayo sa panahon natin ngayon. Na talagang inaano yung sarili nila sa politiko para magkapera. At hindi po lingid sa kalaman natin lahat yan. Kilala natin yung mga taong gano'n na yung pare, ginagamit yung pagiging pare niya para protektahan yung mga addict para magkapera siya. Actually, mayaman na yung taong yun, sino man yun. Pero kumusta naman yung kasapitin niya sa second life niya. Amen. The scribes and Pharisees were supposed to know God and help others know Him and follow His way. Kumbaga, dapat nga sila dapat yung natuturo pero hindi nila ginagawa yung tama. Dapat nilang gawin. At binibigyan nga lang nila, inuutos lang nila sa mga tao. Baga nangangaral ka, baga ikaw, bilang ako, sakali man sa ano to, nangangaral ka pero hindi mo naman ginagawa. Baga, hindi mo inaano yung tinuturo mo. Kumbaga, dapat walk the talk. Di ba? Kung walk the talk. Gawin natin yung sinasabi natin, hindi lang pakitang tao, nagsasalita ka rito, kasi hindi naman nakikita sa'yo. May maniniwala ba sa'yo? Wala. Ganun yung po. Kaya kung ako man may sinasabi, tapos nakita nyo, sawayin nyo ako, Pastor, kumusta naman? Kakasabi mo lang doon Yan, bantayan nyo ako. Bagbantayan tayo. Instead, the religious leaders added to God's law, making it a cumbersome burden. And they did not follow God with a pure heart. Hindi nila talaga sinusunod. With a pure heart, pag sinabi, totoo. Pakitang tao na sila. They effort to obey God, but their hearts are far from Him. Magbasa po natin sa Isaiah 29:13. At kinote po yan sa Matthew 15:7-9. Yung puso nila malayo sa Panginoon. Marami pong ganun. Yung big At nila nakikita rin natin yan dito. May mga tao mahirap tayo na iba talaga yung motibo. Mag-ingat po tayo. Kasi sabi kanina sa Bible, sa Matthew 10:16, sa gitna ng mga wolves, di ba, sabi, papupuntahin ko kayo sa gitna, parang mga tupa sa gitna ng mga asong lobo, sabi ni Jesus Christ. Kaya maging matalino kayo gaya ng ahas at malinis gaya ng kalapati. Si King David, pangatlo, si King David po, kung kanina isa spiritual blindness, yung dahilan ng ating pagkakasala, ngayon, yung low point of spirituality. Si King David's hari, at matatawag po siya king after his own heart. Mababasa natin sa Bible yan. Kasi nung pinili yung mga kapatid niya, lahat matatangkad, gwapo, matitipuno, pero siya, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki. At nag-aalaga siya ng tupa. Ay mga tupa nga nila, shepherd siya. Siya yung pinili ng Diyos. Pero dumating sa time, nagkaroon siya ng low point of spirituality. Bakit? Tapos sabi po natin, King David remained in the palace when his men went out to battle. Kumbaga yung mga sundalo niya punta sa gera, pero siya, nag-relax siya. Eh kaka-relax niya, punta sa rooftop ng palasyo niya, nakita niya, may babaeng naliligo. Mahilig maligo. Sexy. Si Bathsheba. Mahilig maligo. Mahilig kang maggala. Ayan. Basahin natin. He was alone, he was idle, there is danger in isolation. Kaya huwag kayong hiwalay. Pag kayo po ay napunta na sa isang gawain, huwag po nating ay alaw ang sarili natin, mapalayo pa tayo sa ganitong mga gawain. Kasi aatakihin po kayo ng kaaway. Di ba sabi kanina sa Bible, he crows like a roaring lion waiting someone to devour. Kapag mag-isa ka po, ayan, tandaan nyo, nakagawa kayo ng kasalanan pag mag-isa kayo, kasi isip kayo ng isip. Kung ano yung mga binubuksan nyo, kung saan kayo sa nakakarating, tapos kung ano yung nasasabi nyo doon sa minsan di nananahimik na, babalikan mo pa yung daging. Nakakagawa kayo ng kasalanan. Nakakarinig ba? Ayan. There's a saying, an idle mind is a devil workshop. May verse po niyan. Basahin natin para matandaan nyo yung verse. Ayan sa Proverbs chapter 16 verse 27. An idle mind is a devil workshop. Mag-isa. Pag mag-isa ka, madali ka atakihin. Tandaan mo. Kaya hanggat maaari, pray. Kapag mag-isa ka lagi, binabagay sa mga binibiyas ko, makinig kayo ng worship songs, makinig kayo ng mga preaching, magbasa kayo ng Bible. Yan. Yan yung mga dapat yung gawin. Mag-aral kayo. Manood kayo ng movie regarding Christian. Ayun po. Okay lang manood ng mga movie regarding sa mga history or mga nyo. Pero hindi ko po kayo hindi ko kasi depende naman sa inyo yan. Yung mga horror movie. Kasi binibigyan lang kayo ng takot. Lahat talagang masalubong yung nakapatid. Pagbadig. Sa dako. Kumbaga parang nagkakaroon kayo ng takot.
At pare ganun. Yung mga ano lang, yung may matutunan kayo. History, manood kayo. Ako, gera. Sino may kasi gera rin? Marami ako dinawload. Bigyan ko kayo. Yan po. Ayan. An idle mind is a devil workshop. Sabi sa 2 Samuel 11:1 and 7. Nababasa niyo ba? Ay naman magsalita, okay lang? Sabay-sabay ha. 1, 2, 3. It happened in the spring of the year, at the time when King Saul of battle, that David sent Jacob and his servant with him, and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and his cities. But David remained at Jerusalem. Then it happened one evening that David rose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof was a woman, and the woman was very beautiful to behold. So David sent and inquired of the woman. And someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Uriah, the wife of Uriah?" He sent him to see here, and he came to him, and laid with her, for she was from her beauty, and she returned to her house. And the woman conceived, so she sent and told David, and said, "I am with child." Buntis ako. Sabi niya, Tagalog. Layo, no? I am with child. Tapos dalawang word lang sa Tagalog. Buntis ako. Yung Uriah, the Hittite, the Hittite. Hittite yung lahi niya. Bali si David nga isa actually ginawa niya doon kay Uriah, pinadala niya ron sa sa front kung saan yung matindi yung labanan. Kasi may gera nga nangyayari nung panahon, kalaban nila yung Palestine. Tapos nilagay niya doon sa dulo, sa unahan para mamatay talaga. Kumbaga si David talaga yung gumawa ng para mamatay at makuha niya si Bathsheba. Kaya naging asawa niya. At yung unang baby nila is namatay. Pinag-fasting niya, humingi siya ng tawad sa Lord. Kaya nga niya nasulat yung Psalms chapter 51. Pag binasa niyo yung Psalms chapter 51, it's about nangyari to sa 2 Samuel 11. Nasabi niya, "Don't take away your Holy Spirit within me. Create in me a pure heart, O God, and renew right spirit within me." Kung narinig niyo yung kanta na yan, di ba may "Create in me a pure..." Clean heart ba? Oh God. Malas pa ulo. Ayun. Renew the right spirit within. Yes. Ayun po yan sa Psalms chapter 51. At ayun po yung nangyari. At na-restore siya. Namatay yung bata. Ganyan yung consequence. Lahat po ng mga pagkakasala po natin, ang Panginoon po natin is just. Maliit man yan o malaki, lahat po yan. Pananagutan niyo sa Diyos yan. Hindi man agad-agad, pero darating yung time. Kaya kapag ikaw napalo ka, dapat tanggapin natin. At alam po natin dapat yung temptation sa test, sa testing. Kasi pag hindi natin alam yun, malilito tayo. Pagka tinutokso tayo, kunyari, ang tukso galing sa demonyo kasi. Gwapo, pinainan ka ng gwapo, tapos umagat ka, tapos naloko ka. It's temptation kasi, paano ka sa tapos ang mga lalaki, maganda naman. Tapos na yung padala mo sa Pilipinas. Anak mo lang Ayan. Ito po, pag-testing, isa yung mga pagsubok na dumaranas sa buhay natin. Susubukan tayo sa pera. Lord, pinagkakatiwala ko sila. Bigla nila magkakaroon ka. Nakasagutin yung prayer is a test. At pagkatapos na nalagpasan mo yung pagsubok na yan, aangat ka ng panibagong level ng yung maturity as a Christian. Ano po yung nangyayari? At ito, itong tinutukoy ko rito yung nangyari kay David is sa kanya po yan. Siya po yung nagkasala talaga. Inamin niya po, ang maganda kay David kaya nanatili siyang God after his own heart is inamin niya yung pagkakasala. Wala po siyang binlame. Kasi itong babae ito, naligo sa babae. Kung hindi naligo ito, basta kaubad. Kasi normal sa kanila yun Sino ba magkakala babae na alam ng mga tao noon, panahon niya, puro babae lang sila ron. Walang lalaki. Lahat nasa gera. Siyempre, alam niya, babae lahat nandun. Kaya naligo siya. Sa wala si David, idle, mag-isa, nakatake siya ng kaaway. Amen. David's crime was an abuse of power carried out in the form of sexual violation. With Bathsheba, he abused his power first to serve his lust. Yan. Kaya yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, is matinding pagkakasala po. And then to preserve his reputation, he had
Uriah killed in battle. Pinapatay niya. Although hindi mismo si David ang pumatay, pero siya yung nagsabi doon sa general niya, si Joab, ilagay mo siya sa pinaka matindi yung labanan. Kaya yun, namatay si Uriah. At naging kanya si Bathsheba. At yung pangalawang anak nila, kalala yung sino? Sino nakakalala sa pangalawang anak ni Bathsheba sa ni David? Yun, Solomon. Si King Solomon po, pangalawa. Namatay yung una, pero binless pa rin siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng anak na pinakamatalino na buhay sa buong mundo. Siya yung pinakamatalino sa lahat. Naging hari po. At siya yung sumulat ng Proverbs. At yung sinulat niya, Song of Song, saka, ano isa? Ecclesiastes. Mga Ayun, Ecclesiastes. Ecclesiastes. David, through personal repentance, does not eradicate the culture of exploitation and place under his leadership. Nathan declare. Si Nathan naman po, siya yung prophet na pumunta kay David. At sinabi ko ano yung mangyayari sa kanya. At yun po ay nangyari. His son Ammon or Amnon sa ibang salin commits the same crime. Di ba? Kasi nangyari parang rape na nangyari. Kinuha niya yung hindi niya pag-aari. Actually, marami siyang nilabag na batas ng panahon nila, which is crime, death penalty po talaga ng panahon nila. Kaya nangyari sa kanya, sinabi, punishment for his sin will be severe. At nangyari po, his son Amnon or Ammon commits the same crime. Nirape po ni Amnon si Tamar. Kaya si Tamar. Si Tamar po ay sa mga genealogy ni Jesus Christ. Nirape po siya at nagalit po yung kapatid niya si Absalom, pinatay po yung kapatid niya sa ama. Magkaiba kasi sila ng ina. Ang magkapatid sa Absalom sa si Tamar at pinatay po. At si Absalom po ay nag-rebel kay David. Sabi yan, David's son Absalom decided to take action on his own, equals Ammon, and start a war within David's own household. Hindi matanggap ni David na mismong anak niya ang kalaban niya. Isa sa pinakamagaling na general niya panahon na yun. Kasi magaling talaga si Absalom. Ang sabi nga, dapat siya yung susunod na magiging hari. Kaso nga lang, dahil nga nag-rebel siya, dahil sa ginawa ni Amnon, his consequences na ginawa ni David. Kaya nangyari yung sa pamilya niya. Diba? Imbis na wala sana, maging maayos yung kingdom. Although ang Diyos naman is may panibagong plano naman. Nangyayari yan na may purpose lahat. Amen? So, ang nangyari, ito yung tatlo na to, si Paul or si Saul, yung Pharisees, at si David. Sila yung tatlong example. Kapag po tayo ay mga idol or spiritually blind o nasa low point tayo ng spirituality natin, tayo po ay mawawala. Tayo po ay maatake ng kaaway. Ayun po yung ano. Kaya sa mga leaders ng church at sa mga bagong members, dapat po natin itong maintindihan. How can you guard or protect yourself against sin? Believers protect themselves by living in the Word of God. Ito po yung napaka-important. Ang lahat ay mawawala pero salita ng Diyos ay mananatili. Amen? I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kapag ginawa po natin yan, ang mga salita po ng Diyos, pinakabisado natin. One of the primary ways we guard ourselves spiritually is by a life live in the Word of God. Dapat po kinakabisado natin. Sino may mga ano rito, mga parang memory verse? Amen. O yung life verse na tinatawag. Baka yung life verse nyo, Jesus wept. Pinaka-making verse sa Bible. Dalawang word lang. Anong life verse mo? Jesus wept. Pinagmalaki ko pa. Sino may life verse? Sample, sige. Tatagalan tayo. 1A. The Word of God is a protection because it exposes sin. Kapag po tayo alam natin ang salita ng Diyos, alam po natin yung mga nangyayari sa paligid. Madali natin makakaroon tayo ng discerning spirit or discernment sa mga taong may plano sa atin na di maganda. Baka yung katabi niya, may plano sa inyo. For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. The Word of God is necessary to expose it, we can confess it and abandon it. Tandaan po natin yan, na kapag po tayo puno ng mga Bible verse or pagkakaintindi, pagkakaunawa sa Bible, alam po natin nangyayari sa paligid natin. Hindi po tayo basta-basta makatake or anuman plano ng kaaway sa atin. Minsan kasi yung kasama natin nagagamit talaga yun. Number 2 or B,
The word of God is a protection because it enable us to stand against temptation or any lust of the flesh. Ayan, ano ba mga laman, tawag na laman. Kasi dito sa Saudi, lalo may mga asawa, sa Pilipinas, or mga, hindi naman hiwalay talaga, sabi lang hiwalay, dahil sa Pilipinas yung mga partners, talaga matindi po talaga atake ng laman, lust of the flesh. We should practice discipline of memorizing scripture hanggat maaari. Ito po yung pinakamagandang gawin natin in order to protect us from all kinds of lust, anxiety, anger, or retaliation, etc. Sabi dito, no, is-check po natin sarili natin, how many have you memorized? Marami na po ba kayong na-memorize sa mga Bible? Sa prayer nyo ba, may nababanggit ba kayong mga Bible verses man lang? Diba? Kahit sa prayer lang, lahat nababanggit natin. I-apply po natin yan sa buhay natin. Now to see the Word of God is a protection because it enables us to stand in the spiritual warfare. Ang labanan po natin is spiritual. Hindi po laman. Hindi po yung boss natin, gaya na sinabi ko kanina, hindi yung katrabaho natin, yung spirit na meron siya. Kaya yun dapat yung pag-pray natin. Pag-pray po natin mga trabaho natin kung nahihirapan tayo, may mga atake silang ginagawa sa atin. Hindi po, minsan ginagamit na sila ng diablo. Parang kaaway. Minsan ano nyo, in Jesus name, pagkano. Totoo po yan. Dapat pagka medyo talagang nahihirapan kayo, pag-pray nyo po. At wala pong imposible sa Lord, sasagutin niyo po yung prayer niyo. Ako hindi ko po pinag-pray yung katrabaho ko, pero tinanggal siya ni Lord. Kasi pinapakalaman niya ako sa ginagawa ko. Eh, para sa Panginoon yung ginagawa ko. Although or sa trabaho, pero para sa Lord. At ano kayo, wala kasi yung break time. Pag-break, doon lang ako umupo sa computer ko dati. Sa office ko, ginagawa ko yung para sa Lord. Nag-download ako dati ng mga song pa. Kasi ito yung una kong ministry. Sa mixing talaga po ako. Ina-download ko lahat ng mga kanta ng mga worship leaders namin dati. Sabi niya sa Ephesians chapter 6, 17 to 18, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pray in the Spirit at all times and every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers of all believers everywhere. Suot po natin yung helmet of salvation and the sword of the Spirit. Kung babasahin niyo po yung mga succeeding verse dyan sa Ephesians 6, andyan yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of gospel of peace, shield of faith. Yung lima na yon is puro pandepensa. Pero itong sword of the Spirit,